sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Loving and Heavenly Father, in the precious name of Jesus. Lord, sa makausa among giday ug pasalamatan ang imong pagka-Dios ug among langit nun nga amahan. Sa laing adlaw, lain na sad nga Domingo nga din kami nagakahiusa aron sa pagpresenta sa among kinabuhi ngon buhi nga halad atubangan diha nimo Ginoo. Salamat nga wala nimo gina-count ang among mga failure, ang among mga butang nga himo namo nga wala ka malipay Ginoo. Salamat ngayong balaang dugo, nagawash ka namo, nagalimpyo ka namo, nagahatag ka namo kahigayunan, nga diin kami makaduol diha kanimo sa espiritu ug sa kamaturan aron pagsimba diha kanimo Dios. Lord, magidalas pagangko bisan pa ang mawis kinauban sa kinabuhi ni Mirasol ug ni GC and the rest of your people, dili lang ditong napita dinhi man sa Davao ug tanan nga makanakan nimo labi na sa mga magwawad. Nining adlaw ang imong dihog sa imong mensahe sa imong pulong mahidangat sa imong katawhan nga klaro Ginoo samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pag-anhi Ginoo. Lord, amo kang ipasalamatan nga mong kasing-kasing abli ang among una madinawaton diha sa imong mensahe Ginoo. Gamitan imong ubos nga lagad o Dios nga magadala sa imong mensahe sa pagpahinumdom sa imong katawhan. Dalaygon ka ba, Father? Dalaygon ka, Holy Spirit. That your anointing will overflow. Satan is a defeated foe in our midst, God, in Jesus' name. Salamat, Ginoo. Ang kalampusan kadaugan, among masinatian ug amo kang mapisulungan ang nagtaas sa sayo nga kantohon pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Pipikan mong tapad. Gitawag ka sa Dios. Sige. Gitawag ka sa Dios aron mga lagad. Pipika. Gitawag ka sa Dios aron mga lagad. Napay sumpay. Gitawag ka sa Dios aron mga lagad. Hangtod. Ina ng tapad, hangtod mahuman. Pangutan na hangtod kano sa man mahuman? Hangtod nga mahuman. Kung di pa mahuman, padayon gihapon. Okay, ning tagna sa buntagon atong balikon o atong sumpayon ang atong gisgutan sa milibang Domingo nga mahimutang watchful and sober. Mahimutang mabinantayon o mahimong makugihon sa pagpangalagad sa Ginoo.
Ning kaklas sa kabuntagon atong hisgutan, ang mensahe nga atong pagkadalon, you are called to serve until the end. You are called to serve until the end. Kita yung tapad. Hangtod mahuman dyan, ha? Hangtod. Naikanta, hangtod may gininhawa, hangtod may kinabuhi. Masay sumpay. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Masay sumpay, na? Sangabil ko, himayaon ka. Meaning, alagaron, pasidunggan, ang ginuhangtod nga naa pa ta. Sa panahon nga wala na tawa na, goodbye Philippines na. Tama? Samtang naapay kahigayunan, mani atong buhaton, mga lagad tas Ginoo. Wala na nagpasabot tungod kay nangalagad o mga lagad tas Ginoo, wala na problem. Ang Bible nagsulti, in this world we have many tribulation. Ato lang lanta na, ang gigamit na many tribulation. Mga kasakitan o kaguladan. Pero, sa Book of Revelation ay gitawag Great Tribulation. Dako kalainan sa tribulation o sa greater tribulation. Mama na dito ang 7 plagues, 7 trumpet o 7 zeal. Oh. Nga makita na to magisgutan sa Book of Revelation man na gitawag nga Great Tribulation. But ang atong isgutan is dili ang Great Tribulation. Kining gitawag mga introduction. Okay. Mga sinugdanan lamang. Mana atong gisgutan sa malibang Sunday is ang bagyo, linog, hangin, mga tragedy sa kinabuhi, mga uncertainty nga phenomena, dili na to mahibalan, pero ingon ang Bible, that is part of the beginning. Sinugdanan pa lang. Ang Bible na igisgutan, i-pour out niya ang iyang Espiritu in the last days. Pangutan, nakano sa nagsugod ang last days? Na may nagsulti, nagkanayon, nga naida kong kalanan sa last days of end of days. Pareha ba sila? Last days o end of days? Sino nga raw na, pareha ba na sila? Mamaro ba siguro no kay end of days o last days? Kung imong tanan, basihan na to sa Bible na kanayon nga, in the last days, I will pour out my Spirit. Kano sa gi-pour out ni Lord ang iyang Spirit? At the Book of Acts chapter 2, nga ningabot ang Spirit sa Ginoo iyang gi-pour out ngadto sa katawhan. Unya, gikan atong pangitabua, pila naman katuig hangtod karon? More than 2,000 years. So kung more than 2,000 years, unsa man ang last days kataas? Remember, yun ang Bible. Para sa ato, ang 1,000 katuig, it is just only a day of the Lord. Usa lang kaadlaw atubangan sa Ginoo ang 1,000 katuig na to. Mao na ko imong tanahon nga daghang mga tawo magreklamo ka, dugay ba? Dugay. Say nakadugay atubangan sa Ginoo kaning atong 1,000. Kinsa man ang edad ni 100? Wala pa. Una magreklamo ta nga kadugay ba? Wala na madugay. Kita lang ang iyang pa short ang okay. Padayon na to. Tribulation, matod pa sa mga magsusulti is mga kalisdanan, mga kagulanan, mga iyong pa dili maayong sitwasyon sa kinabuhi. Troubles. But the Bible says,
that is not the end, but that's the beginning. Karon pangunta na, naa pa daytas beginning. Ang Bible nagsulti, in the last days, I will pour out my spirit. Unya, niningon na po si Jesus, that's the beginning. Uy, asa may tinuod? Last days o beginning? Mani aton ang lantawon kay usay ma-confuse ang tao. Is it na nata sa last days or nata sa beginning? Written ang tapad, asa majuta? Beginning or nasa last? Asa makadas? End or nas last? Kasi wa pa napas conclusion. Atong inumduman ha, gisgutan sa Bible na gitawag nga yung pa history nga diin mahuman siya sa lain na pod nga yung pa phase 1, phase 2, phase 3. Kung imong tan-awon, nanay gitawag nga kini nga panahon nag-end. Kini nga era, then magsugod na pod og lain nga mahuman ang usa ka generation nanapoy ma-raise up nga new generation. So dinhi kung imong makit-an gisgutan ni Lord, in the last days I will pour out my spirit. It's talk about the Old Testament nga gipromise niya sa Old Testament tungod kay nagsugod ang New Testament sa panahon nga si Jesus ni fulfill. Ang Bible nagsulti nga ang last prophet of old kinsa man? Ang Bible nagsulti the last prophet of old is si Jesus. Siya ang nagsugod sa na Jesus nun. Okay, basagin yung Bible. Please read your Bible and take note. Take note. Si Jesus nagsulti is the last prophet of old is si John the Baptist. Okay, klaro? Ato nang manay inyong manang atong istadihan jud kay para di ta ma-confuse ba. Okay, dili atong isgutan kay ang Matthew chapter 24 daghan jud ni controversial, daghan magidebate ani. Pareha mga Kristiyano pero magidebate. Kay nga naman lain-lain og yung pa kanang gihawiran og pagtulunan pero pareha ra gituuan nga Ginoo pero lain-lain og gihuptan. Kaya nga ba maingon nga dapat ka magpadayon kay kung di ka magpadayon impierno ka. Nawa biya nagsulti din ma-impierno ka. Mani atong isgutan karon kay ang uban mingon nga kini is all about the time of tribulation. Part man jud is tribulation, mga kasakitan, pero di na may gisgutan about sa great tribulation nga gisgutan sa book of Daniel, book of asang napitas Bible, basta nas Bible mao ba sa book of Revelation. Okay, ato ning lantawon tungod kay naa siya'y dakong significance sa atong pagpangalagad. Reality, makita na to nga daghang mga tao madasigon nga nangalagad sa Ginoo, but at the end, awa pay end, nawala wa na mo sustinar, wala mo lahutay sa pagpangalagad sa Lord. Kay nga naman, na something nga problem. O wala mahimo nga mabantay. Okay? Dito na ta sa book of Matthew. Balik ta sa Matthew chapter 24 verse. Dito ta sa verse 9 to 14. Matthew chapter 24 verse 9. The Bible says, "Then you will arrested and handed over to be punished and be put to death. Everyone will hate you because of me." Verse 10. "Many will give up their faith at the time. They will betray one another and hate one another." Verse 11. "Then many false prophets will appear and fool many people." Verse 12. "Such
will be the spread of evil that many people loves will grow cold. But whoever holds out to the end will be saved. Verse 14. And this good news about the kingdom will be preached through all the world for a witness to all people, and the end will come. Okay. Ang Dios nagapanalangin na siyang pulong samtang ato ning gibasa. Kining statement is the response or the answer of the Lord Jesus Christ to the disciple who asked. Di ba kung atong balikan sa chapter 24 verse 1 and 2, ning doon sila nangutana. Pagabot sa verse 2 sa Lord, hatagi mig mga ilhanan nga mahitabo ni. Unya mga ilhanan sa katapusan ug pagbalik nimo og sa katapusan. Naay gisgutan tulo ka pangutana nga gihatag sa mga apostoles. Tungod kay nga naman ang statement is kining templo bungkagon wa joy mabilin. 70 AD nahitabo. Under the invasion of Roman Empire, ang temple wasak. Gisulti na ni Jesus 70 years after. Then, wala nagtapos di ang dapita. Kaya ang pangutana isa, unsa may ilhanan nga mobalik ka? Gipangayo nga mga ilhanan nga mubalik si Jesus kay kabalo ang mga disciple nga mulakaw si Jesus mubalik sa langit. Unya, gisumpayan din nila. Ingon pa niya nga unsa may ilhanan sa katapusan. Okay, klaro. Klaro na. Ato man nagisigutan previous. Karon ato ning tagsa-tagsan aron makit-an nimo tungod kay naa ni epekto sa imong response sa imong pagkakristohanon. True believers of Christ should not worry. Dili ka dapat mahibaw, mabalaka ug mahadlok. Kaya nga naman ingon ang Bible, these things must happen. Ang Bible nagsulti nga, dili na to pwede, Lord, dili unta nimo itugot, Lord, dili unta nimo mahitabo. Dili na may gisulti sa Bible. Ang Bible nagsulti nga kinahanglang mahitabo ni. Period. Punta na ba day option? Do I have any option? Nga ato na siyang stop. Atong babagan? No. Wala tay katungod nga mubabag ana. Tungod kay giplano nas Ginoo. For ina nang tapad for your sake. Para sa imong kayuhan giplano nas Ginoo. Mabapasok para sa kung kayuhan kadautan na lagi na. Dili na kadautan nimo. Maganing gisulatan ka, gipainumduman ka aron mahimo kang aware. Because God is very concerned to each one of us. That is why ingon lang Peter nga he is not willing anyone to perish, but will come to repentance. So meaning, God is a God who gives us chances. Dili chance lang. Kundi chances. Gihatag sa Ginoo. That is why we need to be careful. Okay, ato na lang lantaw ha. Naitulo ka importante nga kamaturan nga dapat mahimutang aware. Number 1, even though bisan paog natay mga pag-impact troubles in life. Bisa pagdaghan ta mga masabi sa po trouble. Kagubot. Kaya ang Bible nagsulti, in this world we have many tribulation, but he overcame the world.
Gipili na ni Lord ang kalibutan. So naa may mga trouble din ng kalibutan na dili ta under sa kapildihan tungod kay gidaog na ni Jesus. Manaingon si Jesus, you are more than conqueror through Him. Pinagi kay Christ. Okay ha? Bisan pa og naay mga gitawag nga mga pagtrubol kalisdanan sa kinabuhi, remember, you are called to serve until the end. Ha? Bisag naay mga sakit sa ngipon, labad sa ulo, mga unsa na diha, mga ginagmay ug dinagko, unsa may porma ana, unsa may color. Inaim tapad, you will serve the Lord until the end of your life. Mualagad kas Ginoo hangtod nga naa kay kinabuhi. Bisag na ay mga trouble. Pamunta na. Kinsa may taon ining kalibutan nga wa di mga trouble sa kinabuhi. Sa kina nagay trouble. Di ba? Kanang naay mga barkada-barkada, magbarkada, nagapoy, trouble. Pamilya, samot, nagapoy mga trouble. Pero, pangutan na, may stop na ba ta? No. Ingnan tapad, balik ka nga. Until the end, we will serve the Lord. Okay? Tunay ka ng seryoso ba? Until the end, we will serve the Lord. Whether you like it or like it. Okay, ikaduha. Kuan ba ni introduction pa niya? Ikaduha nga dapat atong inumduman, even though others will abandon their faith. Bisan ng uban mo talikod sa ilang pagtuo, pagsalig sa Dios, kay gisulti na ng daan. Kuita ning tapad, you are called to serve until the end. Bisan pag mutalikod sila, di na sila mga lagad sa Ginoo. Pero kabalo ka, nga gitawag kas Ginoo nga mga lagad hangtod sa katapusan. Ikatulo, atong isgutan is, even though, bisan pa, nabarya? Coming pa, coming soon. Coming soon ang number 3. Nasulatan ninyo ang 1 and 2? Kay coming soon pa ang number 3. Okay. Ako na lang isulat din. Even though the gospel is stopped or hindered, we will preach. Bisan pa ang mayong balita, pugnan, o iyong pababagan, dili ta mo undak sa wali magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, ato nang isutan, in fact, maya-maya. Okay. So, naanatay atong makit-an nga tulo ka importante nga kamaturan nga dapat atong hinumduman nga moalagad das Ginoo hangtod sa katapusan tungod kay gitawag ka. Kuita nang imong tapad, lito ka ang iyang ngalan. Kanang kinasing-asing, gitawag ka sa Ginoo, talpulano, mga lagad ka sa Ginoo. Ha? Dili si pastor ang tawag nimo, dili nang imong tapad. Dili nang inyong relihiyon may nagtawag ninyo. Kinsay nagtawag? Si Lord nang tawag ninyo aron mo alagad sa iya. Okay. Dini atong lantaon, una, balik ta sa number 1. Nga, kinahanglan masabta na to, nga ang atong pagpangalagad, dili ta gitawag nga, data, naghigda ta sa gitawag bed of roses. Maganin na yung mga pagpanulti suban nga, nindo tanawon ang rose. Pero di nimo kakumpiyansaan. Sa iyang kanindot, sa iyang ipakaambungan, sa iyang pagkamadanihon. Pero be careful. Kung imo nang ditsuhon og impahasmag, imo nang ditsuhon og masay may tabos imong kamot.
Mana dili ka kumpiyansan nga nindot tanaw no nagdas magado dayon nimo. Kay basin og ika aruy sakit man di ay. Okay. Dinhi makita nato ang Bible gisulti ng daan. Nga nangayo ang mga apostoles unsay mga ilhanan na mga earthquake previous na semana na earthquake na pay maglinog-linog ang uban mahadlok na. Do we need to be worried? Iyon si Pablo, whether we live or die, we are, masaban? We are belong to the Lord. Buhi man ta o patay, iya ta sa Ginoo. Why we worry? Anong mabalaka man ka? Si Jesus nang sugo, ayaw mong kabalaka. Salig mo sa Dios, salig ka mo kanako. Kaya nga naman, so nagingon, in this world, we have many trials, problems, troubles in life. But, dili ato makitaan, even in our troubles, we should stand firm. Dini, gisulti na ni Jesus, di wa pa man ni mahitabo. At least gi-advance na nato. Nga mahimutang aware tungod kay ang ubang mahadlok iwali ni. So, iwali ni nimo na mga hadlok ang mga tao man ang mga lagad sa Ginoo kay mahadlok. Daghang mga rason ang tao mga lagad. Usas mga rason nangalagad ang ubang tao tungod kay mahadlok na impierno. Wala sila mahadlok sa Ginoo, nahadlok na impierno. Man ang mga lagad sa Ginoo. Ang uban nangalagad sa Ginoo tungod kay sige pangayo. Matuk Simon mangalagad ko sa Ginoo kay aron inig magampo ko tubangon ko sa Ginoo. So nangalagad tungod kay makapangayo sa Ginoo. Kuitan tapad unsay rason nimong ngano nangalagad ka sa Ginoo? Unsay rason ngano nangalagad mo ka sa Ginoo? Uy. Unsay rason ngano nangalagad ka sa Ginoo? Ngano na makakaron? Kapoy-kapoy ra man madto si man mo kakaibaw sa rason nimo. Previous nga mga adlaw nang uban mi sa kunguyab. May naistorya na labayan na mo. Na mga tao nga ang ilang mga anak padtod sa simbahan tungod kay naa may benefits. Pag humana sa sponsorship, di na makakitaan sa simbahan. Kaya nga naman, humana naman nakabenepisyo, mawala na simbahan tungod kay ang benefits may adto sa simbahan. Dili ang Ginoo. Manay ikaw, kumusta man ka? Unsa may rason ng nangalagad ka sa Ginoo? Benefits? Unsa may nganong nangalagad ka? Kay para makabenepisyo, mao ba? Ingnon ta ka pinaka-nindot nga rason nganong nangalagad ka? Ano ito bisgutan tungod kay gitawag ko sa Ginoo. Tungod kay gihigugma ko sa Ginoo. Balik sa iyang paghigugma nako moalagad ko sa iya. Dili tungod kay mga lagad kas ginumura na noon si Lord og utangan nimo. Mga lagad biya ko nimo Lord. Unya magdemand ka. Do we need to demand God because we serve God? Kinahanglan ba ta makademand, magdemand tas Ginoo tungod kay ipamukha nato nga nangalagad tas Ginoo? Ingno ta gayson. Wala tay katungod nga magdemand sa Ginoo tungod kay nangalagad ta. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo is a privilege. Pribilehyo nga makapangalagad ta sa Ginoo dili kay mahimo na tong lantawon ang Ginoo nga utangan. Sige may akong simba sa Ginoo dapat. Never na imong utangan ang Ginoo sa imo. Ikaw nun may utangan niya. Meso ang mong kinabuhi kinsa tagiya dili ikaw. Mingon ang uban, ako may tagiya sa kung kinabuhi, ako'y magbuot. Kung ikaw may nagtagiya sa mong kinabuhi, ang ubang tao mingon, ako'y tagiya sa kung kinabuhi. Kung ikaw may tagiya sa mong kinabuhi, dapat ikaw magbuot kung manusa ka mamatay. Ano sa apog gama, tao, dapat ikaw magbuot kay ikaw may tagiya. Tama? Pero kung di ganin mo makontrol ang imong kinabuhi, imong kamatayon, ayaw pag-ingon nga ikaw may tagiya. Nakuha na to? Mana, itong isgutan, sa kinabuhing Kristohanon sa dihang nangalagad ka, manigisgutan sa Bible nga,
Ang mga apostolis nangayo ang mga sinyalis tungod kay gusto sila mahimong kabalo. Dili lang para sa ilang kaugalingon ko dili sa mga sunod na mga henerasyon makahibalo. Maning gisulat para ang tao mahimong aware. Okay, ato na yung lang taon. Balikan na to ang verse 7. Makuha nimo verse 7. Kung dili, diretso lang ta sa verse 1, verse 9. Ang verse 7, ako masound dili, verse 7. Countries will fight each other, kingdom will attack one another, then there will be famines and earthquakes everywhere. Verse 8, all these things are like the first pains of childbirth. So manigisgutan na to datong milabang domingo. Nga kini mga sinugdanan lang sa mga babae sama nagbati, naglibor nga babae. Pero ang gisgutan nila ato makit-an sa verse 9, mao ni nga naay mga troubles sa kinabuhi nga di nato pwede mapugnan. Ato nilang taon na, even though naay daghang mga troubles sa atong pag-serve sa Ginoo, ingon nga mga tinawag, dinhi makit-an nato. Able ba ka nga maka-stand kung ikaw? Kung mahitabo ni, panahon bitaw sa katong COVID, sa una, na yung mga pastor gipang preso. Kaya nga man, di man pwede nga mag-gather tungod kay bawal. Mana, ang uban, naanad na nga di na mo itong simbahan, kaya tanaw na TV, wala, diha na sa TV sila. Diha na lang sa online. Kay mahadlok mahadlok matagtan pero sakit. Okay. So, din sa verse 9 nga, then you will be arrested. Naana ba gipangdakop tungod kay nag-alagad sila sa Ginoo? Sa Pilipinas naana ba? Ha? Kadtong panahon sa COVID naa. Pero karon nga panahon, naa ba gipangdakop tungod kay nag-alagad sa Ginoo? Wala. Tubag. Wala. Ay, naiya po. What pa kay balong? Wala. Wala. Ikadong pangutana. Magpaabot pa ka nga naay pangdakon aron ka mga lagan? Kaya daghang mga tao mahimong, realidad, real talk ni. Ang mga tao, magkakitag may namatay mahadlok. Maka-remember, namatay diskuan. Mahadlok ba? Ay, mag-amping punta kay, ang kamatayon, wapod, wapaya magsaba. Usay makamatgon, ma-remind ang tao kung naay Pero gani, grabe, sky is the limit. Let's morning the night. Sabi sabot ng let's morning the night. Urong grama ng bunes pastor. Magbuka. Pasabot na, let's morning the night is bisag gabi himong adlaw. Walay pahulay dili mo gahatag og dakong importansya sa Ginoo kay mag-enjoy sa kinabuhi. Ang balikan lawas pasuminglan. Lord, kanang di mo man gitugot ako. Pagilog. Ikaw yung abuso sa imong lawas o napasuminglan imong Ginoo. Si Lord nagtugot na, dili. Kinsa nagtugot? Ikaw. Dili ko na ito makita na. Usa sa mga ilahanan nga gisgutan ni Jesus, daghan kaninyo ang pangdakpon. Nganong dakpon? Sa Pilipinas, wala pa na. Sa Pilipinas. Sa bang nasod? Kabalo ba mo? Makitaan mo nga na mo'y Bible? Kining inyong mga kamot? Samad-samaran og kanang mga hinagiban nga makasamad. Makitaan ka na sa kapalig nga ni. Hiwa mo ng imong kamot. Ang uban, pamatyon.
Sa Pilipinas, wala pa na. Ang pangunta na karon, magpaamot pa ba ka nga maunay mahitabo sa Pilipinas, diha ba ka mo decide, diha ba ka mo decision, Lord, mga lagad na kunin mo. Magpaabot pa ka? Ha? Paabot pa ka o di na? Kung magpaabot pa ka, wa ka kaybaw nga ang imong kinabuhi, pwede next year, next month, next. Kuhaon na sa Ginoo. Unyaan, magpaabot pa ka. Ayun, paabot. Karon, pag-decide. Ingon ang Corinthians. Karon nga nakadungog mo sa mensahe sa Ginoo, ayaw paghihi ang inyong kasing-kasing. Samas inyong mga katigulangan. Kay sa panahon nga gikuloy-an ko kamo, gitabangan ko kamo sa panahon sa kaluwasan. Ingon ang Bible, karon ang adlaw sa kaluwasan. Sa panahon ang tao makadungog sa mensahe sa Ginoo, dapat mag-response kay basin og ulahin na ang tanan. Nayo sa kamagwawaling ako nakitaan sa social media yung sa torment sa usa ka tawo nga na-impierno is dili tungod kay na impierno siya, gabi ka init. Tinuod init man jud. Pero usa sa mag-torment sa tao nga naanong tay opportunity nga iyang dawaton ang grasya sa kaluwasan, pero iyang reject. Iyang gidinma. Misyo na po ning hallelujah, release the Lord. O alis the Lord. Ano? Dili mo hatag kay gayunan. Usanas mga torment nga may tabo sa tao, dili tungod kay na gilitson siya, kung dili na ay gitawag kanang mental nga torture. Nga ipakita mag-flashback ka na kay gayon. Seconds na lang to play. Nga mahimong maka dili siya mo ambak sa impino, pero iyang dinay iyang gi-reject. Diha sayang na, sayang din. Nanginunta ka, do not decide nga na ka sa clip sa imong life and death. Today. Okay, klaro na. So, ang uban, pangdakpon, tungod silang pagto, ang uban, handed over to be punished. Sa Pilipinas, may gipang panisan tungod kay nangalagad sa Ginoo lang. Gipang silutan tungod kay nangalagad sa Ginoo. Mana sa tinod lang bitaw. Damor nga naay mga persecution sa kinabuhi, diha makita ang tinod nga color sa tao. Kung tinuod ba nga committed siya nga malagad sa Ginoo. Real talk ni. Daghang mga tao dasig kayo mga lagad sa Ginoo panahon nay trabaho. Awa pay trabaho. Pero kung nanay trabaho, imo nang excuse ang trabaho. Pero sa una, pay trabaho, sige pangayo sa Ginoo, Lord, hatagi kog trabaho. Pero nanay trabaho, imong excuse. Magampon na lang po Lord, kuhang iyang trabaho aron makapangalagad siya. Maraglain po siguro, no? Sa una nga, wapay partner, wapay madasigon nga mga lagad sa Ginoo, ampo Lord, hatagi kog partner. Karon na nay partner. Aka man lang sampay. Kaya ba say manguan ka, pastor? Oh, at least manguan ka. Naigisgutan, ang nakanindot ng napita, punishment to death. Patyon. Silutan sa kamatayon, dili tungod kay dautan. Oh, si Charlie. Nakinomdom mo, assassinate siya, gipatay dyan siya because of his radical faith nga nag-stand siya sa truth. Sa Pilipinas, wala pa, no? Pangutan na, magpaabot pa Juday mo na ipang-assassinate aron mga lagad mo sa Ginoo? O magpaabot mo nga usa sa inyong kaigsuunan, patyon, aron mga lagad mo sa Ginoo, murag lain mo kayo. Ingon ta ka ayaw na siguro paabot nga napay may ngana. Pagpili. Oh. Mao ni ang atong ginahisgutan nga ang uban, okay, gawas nga na gitawag punishment to death, ang uban, kini trouble jud is kinabuhi. Sige, next is some are
hated. Nabas inyo dinhi atong kauban nga tungod kay nangalagad sa Ginoo. Halos lang tao na himong kontra na noon. Di na siya madawat tungod kay sa una sa panahon nga yung pa grabe ka bulasto, grabe ka sa ila pang pinung grabe ka badlungon. Grabe ka gikadlukan karon nga nangalagad na sa Ginoo, gikaligut-gutan na noon. Gikapungtan na noon. Wali-wali ka na sa una kuan man ka. Nabas ato dinhi karon. Ang Bible nagsulti nga uban kaninyo pang yung pa kaligut-gutan. Masuko ang kalibutan ingon si Jesus. Ayaw kalimot nga kung dili mo dawaton sa kalibutan, kung kaligut-gutan mo sa kalibutan, remember, ako may una nilang kaligut-gutan. Remember that the world hated me first. So kung gikaligut-gutan na sa kalibutan tungod kay para nila killjoy ta, dili ta killjoy. We are just doing the will of our Heavenly Father. Okay, next. Some are betrayed. Okay, kini. Duha ra man ni, pwede nga ikaw traidor o pwede ikaw magi-traidoran. Asa man kaning duha? Gi-traidor o traidor? Naa ba? Nana ba'y nag-traidor nimo tungod kay nangalagad ka sa Ginoo? Nanawa pa. Wa pa. So, ayaw nagpaabot nga namin mo traidor nimo. Pag-expect na lang. Kaya gisulti mo sa Bible. Ayaw magtuwa ng giingon bitan na expect the unexpected. Ha? Mag-expect ka sa wala gi-expectan? Pinunto mo na. Mag-expect ka sa imong gi-expectahan. Okay, lain pa. Naa may mga trouble sa kinamay, matrouble juga kung naay mga tao nga mo biltre sa imo, naay mo traidor sa imo, malipay ba ka? O mag-uol? O maglagot? Adang tanan na lang. Pero dili na dapat man maka-stop nimo. Ang undang na lagos pangalagad sa Ginoo. Tungod kay ako mga igsuon mga batig batasan. Ako ray may maayog batasan. Manang mundang lang ko. Mao ba? Na naman some are false prophet and teacher, mga preacher. Na naman Sige, sumpayan na to. Kaya para madaghan. Some are deceived. Na-scam o ma-scam. Mailad. Wait ang tapad. Asa man kaning duha? Nailad ka o mangilad ka? Asam kaning duha? Nailad na ka o kanang nangilad ka? Nailad na nga. Naay giingon sa Bible na mga magwawali nga ang ilang tumong is para ma-swede imong faith, mawala ang imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay naay mga madinihon nga mga pagpamulong. So, lain ba sugbay? Napa? So kung imo magit-an sumatutalo na to, it really gives us as is in life or trouble. Gisulti sa Bible nga naani siya nga mga panghitabo. Pero pangutana, mao ba ni ang rason nga ang tao mutalikod sa pagpangalagad sa Ginoo? Balik ko na to ang atong isgutan, gitawag ka sa Ginoo nga muhuman mutapos sa race until the end. So along the way, naadyo'y mga betrayal, na mga
traidor, na mga disown, na mga rejection, na mga gibugaton sa kinabuhi, but doesn't permit us to stop. But it really reminds us to move forward sa tawag sa Lord. Klaro? So, dili na kami ngon nga mga lagad sa Ginoo sayon. Dili sayon mga lagad sa Ginoo. Pero bisan pag dili sayon, pangutana, muundang ka? Gusto ka magpasayon? Aron sayon, magkuha na kadaan og maglito ko tani murag ganahan mo sila. Magkuha na kadaan og para imong higdaan. Oh, diha ka. Wa na jud kay problemahon physically. Pero spiritually kung dili ka prepare, kanang imong pagpahulay diha physically, kung wala kay Ginoo, labaw pas tanang pag-antos nga forever. Okay, dito ta sa number 2 kay murag lain ng kinanawan si Kuan. Number 2. Ini. Even though others will abandon their faith. Ini. Along the way sa imong pagpangalagad sa Ginoo, how many brothers and sister nga imong gikauban nga nangalagad sa Ginoo kanhi o sa una before nga di na nimo makita? Wa na nagpasabot, patay na ha? Buhi pa pero wala na nimo gikauban nga nangalagad sa Ginoo. Bahala og kanim, ibutan na to. Nangalagad mas Ginoo pero sa lain nga simbahan nakiguban sa sa mga kaigsoon pero lahi nanggalan sa simbahan pero at least sa Ginoo nangalagad. What I mean is naa ba kay naibal-an nga imong gikauban sa una nga madasigon nga nangalagad sa Ginoo pero sa pagkakaron di na nimo mailhan Kristohanon ba o dili? Kay worst man. Ingon ang Bible, ang tao nga mubalik sa iyang dating kinabuhi is ang Bible nagsulti is he is worse than the beginning. Meaning nahimo siyang grabe ka. Nakailan naman siya sa Ginoo. Okay, dini atong isgutan. Realidad ba ni nga pangitabo? Nga daghan jud mo talikod sa ilang pagtuo pagpangalagad sa Ginoo. Nako gilantaw ka ganina sa search nako. Nay nag-iyang gisulti dito. 4,000 to 5,000 pastor a year nag-resign sa ilang posisyon. Meaning nangundang. So, imagine ako no. Pila ka congregation ang gipangbiyaan, gipangundangan, gibiyaan og mga minister. Kung ibutan to 5,000 ka pastor, so pila pod ka church? Gamay ra o daghan? Mga pastor na nangundang ning talikod o ning pahulay. Ning pahulay sa. Kung iya na kadaghan 5,000 pangutan na, pila ka pod kabok ang membro no? Ang member sa church ning pahulay. Ano ko no? Atong ibutang bisag mga pinaka minimum ang member sa pastor mga 30 to pinakagamay 30 to 100. Yan na may mga simbahan nga tag 1,000 dito tayo magbisa gamay. Kaya kung 1,000 pod nga mga church member, pila ka pod ka 1,000 pod ang ning bakasyon. Dito sa ginagmay. So sa 5,000 ibutang na to kada tuig. Bisan atong obserbahan, gikan atong January hangtod karon, daghan man tay gikauban nga at first nangalagad sa Ginoo naguban na to, pero padayon sa unahan ning abot na tag almost November, gikauban ba na to? Ha? Pila ka kabok? Ato lang ibutong, usa lang kabok. Usa kabok, okay ra, usa. So kung usa sa 5,000, pila pod? 5,000 pod. So kung naiduha ka buok, 10,000 plus pastor
5,000 pila na? Draghan kayo. Tawta na, musugot baka apil kas kadaghanan nga ning abandon. Pwede ang tapad ha, pagbantay ha. Wa tay talit danay, mualagat tas ginubahalan ng mga pangag. Bahala ng mga upaw. Ha? Bahala na ni. Bahala mga tanggal nga tumarpil, mga lagad tas Ginoo, ano? Mga lagad. Bahala na. Seriously, mao ni dapat atong commitment. Nga walay pwede mo mubabag sa ato. Bisa pag ay maulam ko mo to simbahan kay nga naman kanang NPE naman ko si NPE. Now puro agtang, bahala na. Balag agtang imong dalhon. Mga lagad sa Ginoo. Okay, klaro? Murag lain na mong tinanawan. Okay. Atong lantahan. Number 1. Nganong ubaning abandon sa ilang faith because of the increase of evil. Nato yung sa statement, when the righteous or the good man doing nothing, kung sa'yo may tabo, evil is, masaman, mag-arise, mahimong victorious. Kung walay buhaton kuno ang taong matarong, mahimong mag-progress, mag-prosper ang evil. So, dili makita na to, ang gisgutan, daghamay ning talikod sa pagpangalagad sa Ginoo, mahitabo is nagtungod sa increasing sa evil. Mao ni gisgutan sa imong Bible. This is what the Bible says in this gitawag end of this. Daghan ang mo talikod og mabiya sa ilang pagtuo. Inimtapad simba ko kadiha. Dili na ikaw. No, grabe. Unsa man pastor may simba ko? Inimtapad dili na mahitabo nimo. Ha? Bisan pag di man ta always present pero di ta pwede mo talikod sa Ginoo. Ha? Di man yung klaro ita. Wait time tapad. Kung natulog na pagpikpik ka. Mga lagad ta sa Ginoo. Bahala ng mga upaw. Okay? Oh, bisan pag grabe na kadautan ang katilingban, mga lagad ta sa Ginoo. Okay? Sumpay. Love of many grow cold. Mao jud ni usa sinungdan nga gikasuk-an jud ang Church of Ephesus. Kini nangundang ni pagpangalagad sa Ginoo na mahigugma sa Ginoo. Pero ang Church of Ephesus nangalagad sa Ginoo. Ha? Mana careful ta. Basig atong na nangalagad mo ko sa Ginoo pero ang tinuod wa na ka mahigugma sa Ginoo. Uy. Maay ka mo kanta, maay ka mo gitar, maay ka mo sayaw-sayaw dang napita, maay ka mo lead sa pag-ampo, pero wala na di ka may gugma sa Ginoo kay out of duty na lang. Ingon ang Ginoo. Nakita na ko ng imong sakripisyo. Pero mao ni akong ikasaway nimo, wa na ka mahigugma nako. Sumani na itabo ang Bible nga nagsulti nga mutubo ang the love of many will grow cold. Meaning, dili na sila mahigugma o dili na sila malipayon nga nangalagad sa Ginoo. Kaya ang tinuod, bisan pag way kwarta, bisan pa og na mga kalisdan kung nahigugma ka, dili na mo'y babag. Bisan pag unsa kalayo, bisan pag unsa kaduol, kung wa na ka mahigugma sa Ginoo, di jud ka kaabot simbahan. Bisan pag unsa ka kalayo, makaabot ka og simbahan. Kaya nga naman, ang magtukmod na to, dili tungod kay obligasyon na to. Hinumduman na to ha, ison. Ayaw pangalagad sa Ginoo tungod kay obligasyon nimo. Ayaw pangalagad sa Ginoo tungod kay utangan ang Ginoo nimo. Pangalagad sa Ginoo tungod kay gitawag kas Ginoo o gihigugma kas Ginoo. Ha? Ingnan nimo tapad, ay pangalagad sa Ginoo tungod kay obligasyon nimo. Dili obligasyon nimo nga mangalagad ka sa Ginoo.
Unsa man na imo? Gitawag ka sa Ginoo. Na ba kay option? Wala option nimo. Kung gitawag ka sa Ginoo, whether you like it or not, sanong sa tawag sa Ginoo. Okay, padayon ta kay murag lain mo kinanaman. Next. Still strong and be brave to face. Kinahanglan mahimutang brave, mahimutang lig-on sa atong pangalagad sa Ginoo. Okay, ato ning lantaw na kini nga crucial o kini nga verse mao ni usa sa kunong yun daghang joy nagdebate ani. Ato ning lantawon. Nganong kinahanglan may mga strong or kanang brave sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Kay nga naman, is it our own energy capacity power nga makasurvive makapangalagad tas Ginoo? Di ato ning tanawon. Verse 13 sa book of Matthew chapter 24, verse 13. Di atong kung atong basahon. Ang Bible nagsulti, but whoever holds out to the end will be saved. Ato ning hinumduman na nagigamit nga word is saved. Unsa gisulti da? Past tense, present tense, of future. Mao ni usay wa mabantay ba? Nga himong excuse o himong dapat yung ka mangalagad lawi ito kay kung di ka mangalagad, impirno ka. Di, tanaw, gisgutan mo na diyang napita. Ang Bible nagsulti, but whoever holds out to the end will be saved. Ang gigamit is past tense. Luwas na. Pwede pa ba luwason ang luwas na? Oh, kinsa man itong angay ang luwason, kadtong luwas na, kadtong wa pa. Siyempre, kadtong wala pa. Oh, mani atong lantaw na. Kinsa man gisagutan ani? Believers o unbelievers? Ha? Kinsa may gisagutan? Believers, unbelievers? Mani ang problem tungod kay usay himo na to nga mamis bitaw. Himo na to nga murag pang hadlok. This is not for kanang hadlok-hadlokon ka. Kundi to remind you, nganong mga lagad, ganong mulahutay kas pagpangalagad tungod kay, ang gigamit nga word is saved. Luwas na. Atong inumduman na, sa kaluwasan, kung maato ta sa mga reforms, sa mga doctrine teaching, mare, sa dam ginawat na nimo si Jesus, ingon nga Lord and Savior, luwas na ka. Tama? Ang tawag ka na is justification. At the moment you accepted Lord Jesus Christ, you are declared righteous. That is why gitawag ka nga justified na ka through Jesus. Ha? Klaro? Pero pangutana, nag-stop ba? Gitawag nga mo proceed na sa process, gitawag nga sanctification. Meaning, naata sa gitawag nga i-process, i-develop ta into Christ likeness. Klaro? Human na nang gitawag nga, nag-advance naman din ay. Ikatulo, na gitawag nga glorification. Okay, ang pangutan ang gisgutan nito, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Unsa may gisgutan niya? Maluwas gikan sa pagka-impierno o may impierno ngadto ang matus langit? Unsa may gisgutan niya? Naghisgot ba about eternal damnation? No. Ang gisgutan niya nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Meaning kung imo tanaw naa siya sa gitawag nga stages sa sanctification, proceed to glorification. Wala to dito gisgutan justified. Justification kay sa diyan ng taon ning dawat sa Ginoo, luwas na. Klaro, luwas na. Dili siya luwason kundi luwas na. So na siya sa gitawag nga stages sa i-sanctify, gi-process siya aron mahimo. Pauta na, kung di siya magpadayon pastor, undang jud siya. Kato ning landawon. Laruan tani. Kinsa may nagawid sa imong kaluwasan? Ikaw o ang Dios?
Sige, ato ni klaron. Kung ang gisgutan ni unbelievers, pangutana, kinsa may naghawid sa kaluwasan nimo? Kinsa naghatag sa imong kaluwasan? Si Lord, kinsa nagkip sa imong kaluwasan? Yung magbinuotan jud ta karon aron di mawala ang atong kaluwasan, mao ba? Mao ba nagisulti sa Bible? Kinsa naghawid sa imong kaluwasan? Kinsa nagtipig sa imong kinabuhi? Ikaw ang Dios. Atong tanaw ng Colossians chapter 1. Aron makaingon ka nga dili ikaw maingon ka nga kinahanglan jud ko mulahutay sa pagpangalagad sa Ginoo kay ang Bible nagsulti naa gitawag nga Spirit of Christ nga mao nay mo tukmo dato sa padayon sa pagpangalagad. Man gitawag perseverance of the saints. Makalahutay ang manak sa Ginoo. Manak kung imong tanan sa Bible isa nga ang malahutay hangtod sa katapusan malos. Kinsa may makalahutay di ay? Ang mga anak sa Dios. Nga naman makalahutay siya, ang Bible nagsulti, kinsay naghawid sa itong kinabuhi? Colossians chapter 3 verse 3 and 4. Tanaw sinong Bible. Kung kining gihisgutan mga unbelievers pa nino, I would like to say, dili ni mga unbelievers, mga believers ni nga gihisgutan nga makalahutay ug malahutay. Ang malahutay hangtod sa katapusan malos, kinsa may makalahutay? Ang mga anak sa Dios. Nganong ang mga anak sa Diyos makalahutay tungod kay kinsa may nagkeep sa mga anak sa Diyos. Hangtod sa katapusan, si Lord. Colossians chapter 3 verse 3 and 4. For you have died and your life asa? Kinsay nag-hide? Kinsay nag-keep sa atong life? Si Lord. Pamunta na. Kung si Lord nag-keep sa imong kinabuhi, pamunta na. Maka-survive ka? Maka-endure ka? O dili? Sa imong muna na, makapadayon ka kung ikaw maghawid sa imong kinabuhi? Of course. But, salamat sa Ginoo, ang Bible nagsulti nga ang atong kinabuhi gitabuan sa Ginoo, gikip sa Ginoo. Verse 4, inyo sa, your real life is in Christ, and when He appears, then you too will be appear with Him and share His glory. So, pangutana diyang napita, is it the believers o ang tao, nagisgutan ditong napita, believers o unbelievers? Makaulahutay ang mga anak sa Ginoo tungod kay nga naman, si Lord ang nag-gift sa imong kinabuhi. Manang gigamit, whoever, si bisan kinsa nga, makaabot sa katapusan, makasinati og manigisgutan, share His glory, katong gitawag nga glorification. Nasabta na to mga igsoon nga di parente. Klaro mo na to, dili na to pahadlok na, di juga mo padayon jud, maimbirno jud ha, mao ba dili na mao. Makalahutay ang manak sa Ginoo tungod kay naigitawag perseverance of the saints. Kinsay maghatag o gahom nga makalahutay ta? Si Lord. Romans chapter 8 verse 38 and 39. No one can separate us from the love of Christ. So kinsa may makapaymulag nimo? Wala. So kung may makapaymulag nimo, iyon ang Bible, bisa pa kamatayon, bisa pa tanan. In the future, in the present times, no one. Pangunta na, makapadayon ba sa pagpangalagan? Nga may pwede makapahimulag ni Mas Kugma sino? Yes, ma-failure man ta, pero di na may hinungdan na mahimutang separated sa Ginoo. Di lang ta malipay. Imadto ta simbahan makonsensya man ta. Kasi nakakita ako. May konsensya, pero ang inom naman na to, kandi tae, separate sa Ginoo. Ha? Klaro mga igsoon. So, mo padayon na pagpangalagad sa Ginoo tungod kay kabalutang ang makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, maka-endure sa mga trials ng problem. Ang mga anak sa kuitan ta, sigurado jud kang anak sa Ginoo. Basig sunod to, di na tabang uban, agoy, delikado na. Kuitan yung tapat. Ang yun sa Bible, si bisan kinsa nga makalahutay hangtod sa katapusan,
wala laing makalahutay hangtod sa katapusan kinsa ang anak sa Ginoo. Kung dili ka anak sa Ginoo, ambot nimo. Okay, klaro. Kinsa nagkip sa itong kinabuhi? Si Lord. Asa gitaguan ang atong kinabuhi? Diha sa kamot sa Ginoo. So, pangutana, dili nimo kayang lampasan na? Nga na magingon sa Ginoo, siya may naghawid sa imong kinabuhi. Mao na ngayon si Lord ka, come to me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me. Nga naman, tungod kay diha sa Ginoo na ay kapahuwayan, bisag na mga tibok aton sa kinabuhi. Come to the Lord. Amen. Makita na to ng atong tinuod nga commitment sa Ginoo sa panahon nga i-shaken ang atong faith. O dapat dili ta mo abandon. Ang abandonment katong mga tawo once na imong Kristohano ningo pa nila nga sa una Kristohano nako kanang apostasy. Nagsugod pagila sa Ginoo pero ang tinuod na kung wala sila tinuod nga personal nga relasyon sa Ginoo, mawala jud sila. Kaya nga naman, kinsa may nag-keep sa ilang kinabuhi, dili si Lord. Kinsa nag-keep, sila lang. Mana may tabo, mawala. Kaya nga naman, di man si Lord may nag-hawi. Amen? So, makalaho tayo ta. Ngayon nga, hangtod sa katapusan. Hangtod may kinabuhi, kana, hangtod may kusog. Bayawon ka, o kanino alagaron ka. Nindot nga, kaya makana tong kantahon ta na unya, kantahon ta na, makakapila ta. Unsa na isugod na nga kanta? Unsa? I-prepare lang na, kay makakapila ta unya. Okay, kay mula hutay magkata mga lagad sa Ginoo, bisan pag magkapaslut-pasmo, magkaupaw-upaw. Mga lagad maka-earns, mga lagad. Dili kita may nagtawag sa Ginoo kundi ang Lord may nagtawag na to aron ta mga lagad until we meet Him. Okay, dito number 3. Maglain natin na sa timay number 3. Everything, even though the gospel, usahay, mapugnan yun ang mensahe sa Ginoo. Pero, ang gisulti sa Bible, verse 14. The end will come if the preaching of the kingdom of God will be spread out through all out the world. Mana hinunda ka kung tanang pastor o tanang ang mga pastor magtudlo, magwali, tudloan mo unsaon pagwali, ayaw mo pag tinapulan. Dagay ng talikod, una tudloan mo, di pa jud mo response. Gusto mo galit mo balik ang Ginoo? Ha? Kita ng tapat. Gusto mo dali pag uli ang Ginoo? O uli mo balik ang Ginoo? Uli na naman. Gusto mo balik ang Ginoo pag dali? Ingnan ang inyong mga kaigsuunan nga backslide. Insa nga kinahanglan ta magwali kay mao ni ang rason nga mobalik ng Ginoo kay mawali sa tibuok kalibutan ang mensahe sa kaluwasan, mobalik ng Ginoo. Mao ni gingon. Ato basahan sa verse 14. And this good news about saan? Kingdom will be preached through all the world for a witness to all the people. Then sa sunod. Ang sumpay is end of the world. That's end. So, unsay nakapugong nga wa pa mahuman ang kalibutan? Kinsay nakapugong? Ato na yung lantaon. Kinsay nakapugong nga nang wa pa mahuman ang kalibutan? Base sa gisulti ni Jesus. Tungod kailanganan ang Ginoo? Kuita ng tabad. Tungod kailanganan ang Ginoo mang wa pa mahuman? Nagisulti ang Bible, kinahanglan mawali ang mensahe may tungod sa paghari sa Dios sa mga tao kay mao ni witness. Mao ni gitawag nga
saksi. Kay pag ma-preach na in all the world, ang mensahe sa kaluwasan may tungod sa paghari sa Dios sa tanang tao. Si Jesus nagsulti nini. And then the end will come. So, unsay nagpugong nga nung wa pa mahuman ang kalibutan? Kita ng tapad. Basig usa ka sinungdan siguro. Nganong, pasiminglan mo ko, pastor? Oh, nagwali na ka. Nagwali na ba ka? Di mo na akong gift, pastor, nga magwali ko. Ang sugo, nagkinanglan ba o gifting? Wala. Kasi, wag magugoy talent, wag ko'y gift ng magwali. Pero kabalo man, tabian. Sige, pang chismis. Pero di ka ba magwali? Unsa may imong iwali de, unsa may imong chika. It's all about Jesus. It's all about the kingdom of God is at hand. Duol na ang paghari sa Ginoo. Pangutan na, kung hari ang Ginoo, hari na ba si mong kinabuhi? Ipakutan na rago na. Di naman kinanglan. Mao ni ang gihisgutan, manig gisulat, mao ni nga pizza, manig nga, ayaw na. Di na kinanglan imo nang pangutanon. Kung ang Ginoo hari o ang iyang paghari ning abot na, nining kalibutan na, pangutan na karon. Naghari na ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Naghari na. Karon pangutan na. Asa man ka makit-an ni Domingo? Kung ang Ginoo naghari sa imong kinabuhi. Pangutan na ora. Simple kayo. Kung naghari na ang Ginoo sa imong kinabuhi, hari na ang Ginoo sa imong kinabuhi, asa man ka panahon sa buluhaton nga iyas Ginoo? Hari mo kasi. Bato-bato sa langit, matamaan, pipint lang. Ayaw ka lang. Ato bining buhaton, to remind us all. Kung hari ang Ginoo siya, ang paghari sa Ginoo ning abot pangutan na kung hari siya, imo ba siyang gisunod? Usahay. Mao na problem niya. So, dini ko na tumangitan nga ang possible is the preaching must be done. Preaching is a witness to all. Manigisulti sa Bible, ang preaching is maunay ang witness. Ebidensya. Kwita yung tapad. When was the last time nga nag-share ka sa pulong sa Ginoo? Na gusto na ka mo balik ang Ginoo, na ikaw kay gibuhat? Ayaw pagdali kung pa kay gibuhat. Preaching is God's way to prepare His people. Ang pagwali sa mayong balita, mahimong maandam ang katawhan sa Dios sa iyang pagbalik. Klaro, God's way. Preaching must be done before the end of the world. So preaching. Walay lain. Walay lain nga giingon sa Ginoo nga before maabot ang katapusan is na preaching is spread out ang maayong balita. So, klaro? Dere na tas conclusion, kailangan kinawas ayan. In conclusion, sa itong ginahisgutan, nga ang Bible naghisgot, nagsulti, nga gitawag tas Ginoo hangtod, gitawag tas Ginoo mga lagad sa Ginoo hangtod sa katapusan tungod kay may design sa Ginoo. Those who are called by God must be careful and watchful. Kaya nga naman, na ay mga deception, na ay mga scam. Because nowadays, wickedness is rampant. But because of God's word, it will make us prepare or ready on how to respond sa iyang kabubuton. Okay? May our faith be tested
is tested, and may our hearts be developed, dependent on God in every situation sa atong nga kinabuhi. Persevere because God is our strength and our defender. Sa atong nga kinabuhi, in application, so may dapat atong buhaton. Sa atong ang ngayong buhaton, we should live according to our calling. Magkinabuhi ta sumala sa tawag sa Ginoo. Gitawag ka aron magunsa? Ha? Gitawag ka aron pabadlong? Dili. Gitawag ka sa Ginoo aron mo alagad sa Dios nga hari sa tanang hari o Dios sa tanang Dios. We should learn according to His mandate or command pinagi sa iyang pulong. We should not be reluctant. Dili ta mahimong, ay okay lang, okay ra na, dili na pwede. Kaya nga naman, the time is make every opportunity count because we do not know the time. Ginong Dios nga labing gamhanan, ama ng mga langit noon, indeed, thank you for reminding us. The life that you have given to us is a gift, is a privilege, so that we could serve you. Dalagang ka ba, Father? Manindog ta lang sa atong kantahon to, sa itong title. Magakapilat akong hangtod may kinabuhi na diha. Manindog ta. Make this kanang song personal tanan pinumalagat ko. Isalikan ko sa katalimban pero mualagat ko siya. Himo anay nga kapante di sa inyo kasipas. Hallelujah. Touch your people again. Remind your people again. Nahimong suko ing kalibutan uban sa dakong katuyuan inisundong ko sa kalangitan mga bulando kabitunan imong ipahimutan mga patantos yung kinabuhi imong ipasan alang ka na ko sa kahugawan imong ginluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamanan walay ang makatupong sa guma mo kapusuhan mo yan pasilungan ka ang nagkinabuhi handog may puso ang nanginginawa sa nagil ko'y mayaon ka ang uniya ka sa kasing-kasing ko mayaon ka o alagalan ko Ginoo. Yes, Lord. Ang aduna mi kusog Ginoo, ang namin kinabuhi. This is our commitment, O God. Anong represent na kanimo nga mulagan ng Diyos. Salamat Ginoo nga pabusa. Imong kahinuman, imong
kapag sa nagkasigpan sila. Ang sabay ng pag-iwan sa kinamay, namay kasayon, kaluyahon, kapakyasan, pero amaw ni balik pagkulitar, pinabuhay sa pagpangalan, yan talimulas. Kabitunan, imong ipalimutan. Mga parantos, di kinabuhi, imong ipasan. Alam ka na ako sa kaugawan, imong ginuan, kinabuhi ko karon. Nang naugasan sa mimong dugo, wala'y sama kanimo kagamhanan. Wala'y amakan o sa umang mo. Tapos o kawayan, pasinungan ka. Kung hindi nabuhi, atong may puso, atong may gininhawa, sa nabil ko'y mayaon ka, atong liya ka, sa kasing ko, mayaon ka o lalagaran ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong pagkamaayo alam ka na. Thank you for reminding us sa mensahe sa awit o sa inyong pulong na kainundong ka na. Makayang kang dayon ang lagalong ka. Isa nun sa may agyan mo sa mong kinabuhi, kasayon man, kapakyasan, kaluyahon, kalig-on, kadasig, ang tanan, angayan kang pasilunggan o Diyos. O sa Ginoo, pag-ampo ko ngay musilyuhan ng imong pulong, minsay sa imong katawhan, Ginoo, madilit makawat o dilit masakmit sa inimi. I declare and I decree in the precious name of Jesus. Amen.